Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:03 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Renton. Magandang umaga, amigo Sherwin. Yes, good morning Annie. Ngayon ay araw ng Martes, ika-13 sa buwan ng Mayo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Maaga nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang pamilya sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte para bumoto. Nakaranas man ng aberya ng mag-error ang Automated Counting Machine o ACM sa unang subok ng Pangulo na ipasok ang balota, matagumpay naman ito sa pangalawang pagkakataon. Samantala, pinabulaanan ng Ilocos Norte Provincial Election Supervisor ang mga ulat ng anomalya sa ACMs. Gayunpaman, may mga ulat na natanggap si Senator Amy Marcos tungkol sa mga problema ng ACM tulad ng hindi pagrehistro ng mga boto at overvotes. Tiniyak naman ng COMELEC na maayos ang operasyon ng mga makina. Kaya sinachallenge ko nga sila eh. In fact, sinabi ko, I risk my position. Sabi ko, pag napatunayan nyo yan, magre-resign ako. Kasi very competent ako na itong machine natin is very accurate. Kasi nga, bukod sa bago, talagang na-testing namin na talagang accurate siya. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 1.27 milyong hacking attempts ang naitala ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang Precinct Finder page sa araw ng eleksyon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, bilang dito mga DDoS o Deliberate Denial of Service na naglalayong pabagali ng web page. Sa 43.7 million nag-access ng website, 14.11 million lamang ang lehitimong naghahanap ng presinto, habang ang iba ay tinangkang i-flood ang site. Patuloy na iniimbestigahan ng COMELEC kung saan nagmula ang mga pag-atake at kung sino ang nasa likod nito. Hataw Balita ngayon. Nahirapan ang ilang mga botante sa Commonwealth Elementary School sa paghahanap ng kanilang presinto dahil sa kakulangan ng voters assistance. Reklamo ng ilan sa kanila ang mahabang pila sa mga polling precinct at maliit na map locator. Isa sa itinuturong dahilan ng paghaba ng pila ay ang naranasang aberya sa automated counting machine. Samantala, pinabulaanan ng Commission on Elections ang aligasyon ng dating aktres na si Janice Morado kaugnay ng maling impormasyon na nakalagay sa kanyang voter receipt. Paliwanag ng COMELEC, walang ebidensya na hindi tumutugma ang resibo sa aktual na boto at posibleng nagkamali ang botante sa pag-fill up. Doon po sa mga sinasabi na hindi tumutugma daw yung kanilang resibo as against doon sa balota, wala po kaming evidence or proof on that. Kasi napakataas yung posibilidad na nakalimutan nila na yun ang binoto nila. O kahit na hindi yun ang binoto nila, yun ang nailagay nila. Because wala naman sila maipakita, simply because wala naman pictures yung mismong resibo dahil bawal nga po mag-picture. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng pagod at init, marami pa ring botante ang humabol sa huling minuto ng halalan sa pag-asang makapag-ambag ng pagbabago. Pagkatapos ng alas 7 ng gabi, pinayagan pa ring makaboto ang mga nasa loob ng voting centers kahit isinara na ang gate. Samantala, sinimulan na rin ng COMELEC ang Random Manual Audit o RMA upang suriin ang accuracy ng mga makinang ginamit sa halalan. Isinasagawa ang RMA ayon sa Republic Act 9369 o Automated Election Law upang matiyak ang transparency ng halalan. Kasi sayang kung moto, hindi ka pa parang rin po, baka po may parang
pagbabago. Para sa akin, yung boto ko napakahalaga. Baka yun yung susi sa pagbabago ng bayan natin. Kaya sana kung ano yung pinangako nila sa kanilang mga tawag dito, sa kanilang kampanya, tutuparin talaga nila yung talagang matulungan yung mga tao. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na walang major delay sa transmission ng election returns sa mga poll watchdogs. Ito ay sa kabila ng naranasan ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na problema sa download ng datos. Sinabi ni Garcia na maaaring may delay sa server ng PPCRB. Ngunit patuloy namang nakatatanggap ng resulta ang COMELEC mula 7 p.m. Pinayagan din ng NAMFREL na i-capture ang QR code ng resibo ng mga boto sa 60 lugar para matiyak na tugma ang election returns at mga nabilang na boto. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng ilang insidente ng kaguluhan, itinuturing ng Philippine National Police o PNP na maayos at payapang naging halalan ngayong taon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, naging epektibo ang ipinatupad na seguridad at walang malaking aberya maliban sa delay sa Maguindanao. Bagamat hindi naabot ang target na zero violence, itinuring pa rin ng PNP na 100% peaceful ang eleksyon sa kabila ng 4 na nasawi at 12 sugatan sa Negros at Barm. Wala ring naitalang insidente kaugnay sa bilangan ng boto sa iba't ibang lalawigan ayon sa PNP. Nakikita lang niya, karamihan fake news, but 100% maayos po yung election natin. Wala po kami nakikita magulo na magulo kasi rinireport sa akin except lang dun sa na-delay dun sa Mindanao, sa Maguindanao, but the rest it's maganda, peaceful po yung election po ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi nagawang masubaybayan ang husto ng European Union Election Observers Mission ang proseso ng pagboto sa 2025 Philippine elections dahil sa kawalan na akses sa polling precincts. Ayon sa EU, pinayagan lang sila ng COMELEC na makapasok sa polling precincts pagkatapos ng oras ng butuhan, bagay na labag sa kasunduang pinirmahan bago ang deployment ng mga poll observers noong Marso. Dahil dito, hindi nailunsan ang buong team ng observers at nakatuon na lamang sila sa pagbilang ng boto. Ipresenta ng EU ang kanilang paunang ulat sa isang press conference sa May 14 o ipipresenta sa May 14 habang ang kompletong ulat ay lalabas naman sa Hulyo. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang pagpayag sa mga dayuhang observers ay maring makaapekto sa mga botante at labag sa Omnibus Election Code. Hataw Balita ngayon. Mahigit 500 balota ang nagkaligaw-ligaw sa iba't ibang lugar sa Central Visayas bago pa man magsimula ang eleksyon. Ngunit agad namang naresolba ng COMELEC Region 7 ang karamihan sa mga kaso. Sa Cebu City, nagkaaberya rin ng 8 automated counting machines sa Guadalupe Elementary School. Kabilang ang presinto kung saan bumoto si Mayoralty candidate Michael Rama. Dahil sa paper jam at hindi pagbasa ng makina, iniwan na lamang ni Rama ang kanyang balota sa kanyang abogado para ipasok sa ACM. Kaya nakakatakot. Bakit ganon? Kaya I wish pag nangyayari ito, buong mundo, buong bansa dapat makukorek. Wala na, I authorize the lawyer. It's the lawyer already who will fed it, and I ask permission from the board of, kasi I'm concerned about all of you. Hataw Balita ngayon. Isasagawa ng COMELEC Anbank bilang National Board of Canvassers ngayong araw ang opisyal na canvassing ng mga boto para sa mga tumatakbong senador at party list mula sa 82 probinsya at 70 overseas posts. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sisimula ng sesyon ng canvassing mamayang alas 10 ng umaga sa Manila Hotel.
tatanggapin ng NBOC ang mga statement of votes at certificates of canvass mula sa mga provincial board at overseas posts. Hataw Balita ngayon. Sa iba pang balita, muling magpapatupad ng oil price rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, May 13. Bababa ng 30 sentimos ang presyo ng gasolina, 90 sentimos ang matatapya sa kada litro ng diesel, habang piso at 25 sentimos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, epekto ito ng pagtaas ng produksyon ng OPEC sa Hunyo at kawalan ng katiyakan sa US-China trade talks. Ito na ang ikalawang sunod na linggo ng rollback matapos ang naunang bawas presyo noong nakaraang linggo. Narito ang partial and official result mula sa Comelec media server para sa senatorial race as of 3:50 a.m. ngayong araw. Nangunguna sa listahan si PDP laban candidate Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 21,699,929 votes. Sumunod si dating Senator Bam Aquino na may 16,782,544 na boto. Pangatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakakuha ng 16,614,841 votes. Pang-apat naman si Erwin Tulfo na may 13,769,562 votes. Panglima naman si Kiko Pangilinan ng Liberal Party na nakakuha ng 12,270,104 votes. Sumunod sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,185,662 na boto. Pasok rin si dating Senator Ping Lacson na may 12,108,354 votes. Sinundan siya ng kanyang dating katandem at former Senate President Tito Soto na may 11,902,429 votes. Nasa 9th spot si Senator Pia Cayetano na may 11,676,205 votes. Habang top 10 si Camille Villar na nakakuha ng 10,985,089 na boto. Kasama pa sa Magic 12 sina Senator Lito Lapid na may 10,781,531 at Senator Amy Marcos na nakakuha naman ng 10,685,493 votes. List race, Akbayan po ang nakakuha ng pinakamaraming boto na sinundan ng Duterte Youth. Pangatlo ang Tingog Party List, pang-apat ang 4Ps, habang panglima ang ACT-CIS. Pasok din sa top 30 ang Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North Party, Trabaho, Sibak, PPP, Senior Citizens, Malasakit at Bayanihan, ML, FPJ Panday, Bayanihan, 4K, United Senior Citizens, Co-op Natco, LPGMA, CWS, Pinoy Workers, AGAP, Ako Bisaya, Asenso Pinoy, Agimat, TGP, Sagip, GP o Galing sa Puso, Kamalayan at Alona. Hataw Balita ngayon. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng 2025 midterm elections. Nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taga-suporta at tinanggap ang resulta ng halalan, bagaman hindi ito anya ang kanyang inaasahan. 3 lamang mula sa PDP laban slate ang pasok sa Magic 12, kabilang na si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Representative Rodante Marcoleta. Nakasama din sa top 12 sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na kapwa inendorso ng pangalawang Pangulo.
hinimok din ni VP Sara ang publiko na maging bahagi ng isang malakas at may prinsipyong oposisyon. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang isinasagawang canvassing ng Commission on Elections sa resulta ng boto mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasabay nito ay may ilang nanalong kandidato na ang naiproklama sa iba't ibang lokal na posisyon. Si Benedict Samson humahataw live. Benedict, gaano na karami ang natatanggap ng COMELEC na election return at certificate of canvass at sino-sino naman yung mga nanalong kandidato ang naiproklama na? Benedict. So as of 3 a.m. kanina ay mahigit 91,000 na nga yun natatanggap na election return ng Commission on Election. Sa certificate of canvassing naman mula sa 84 na mga probinsya, nasa 2 pa lang ang kanilang natanggap. Sa cities and municipal COCs naman, mula sa 1,643 expected COC, nasa 949 na ang natanggap ng COMELEC. At sa overseas naman, ay nasa 43 na ang natanggap habang hinihintay pa ang nasa 21 na COC. Samantala, ilang lokal na nanalong kandidato na ang naiproklama gaya ni Navotas City Lone District Representative Toby Tiangco. Sa Las Piñas City naman, naiproklama na rin ang nanalo sa pagkaalkalde ng lungsod na si April Aguilar, Vice Mayor naman si Imelda Aguilar at Mark Anthony Santos bilang kinatawan ng distrito. Sa Laguna, naiproklama na rin ang nanalong gobernador na si Sol Aragones na kung saan tinalo niya sina Congressman Dan Fernandez at Ruth Hernandez. Pag nag-proclaim ng kandidato na mayor, makikita natin doon ang result ng mayor. Nakalagay po ang tawag doon statement of votes per precinct. Kung ang presinto sa isang bayan ay 200, makikita niyo po yung 200. Counter-check niyo po yung 200 na boto ni mayor dyan po sa ating website na naka-real time. At makikita niyo po kung pare-parehas ang botong tinanggap ni mayor sa mismo mga presinto na yan. Amigo, kahapon sinabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mamayang alas 10 ng umaga ay muli nga magbubukas itong canvassing. At kahapon din ay sinabi niya na hindi matatapos kaagad-agad ito ngayong araw dahil nga may inihintay pa ngang election return mula naman sa BARM. At yan muna ang ating update mula rito sa Palacio del Gobernador. Balik sa iyo dyan, amigo. Maraming salamat, Benedict Samson, nag-uulat ng live mula sa Palacio del Gobernador. Hataw Balita ngayon. Deklara sa bansa sa kabila ng ilang insidente ng aberya sa social media. Paliwanag niya, itinuturing na isolated cases lamang ang mga insidente at hindi sapat na dahilan upang ideklara ang failure of elections. Samantala, iniutos ang reprinting ng mga balota sa 15 presinto, kabilang ang Dato Udin Sensuat, dahil sa malabong timing marks na hindi mabasa ng mga makina. Bagamat hindi umano makakaapekto sa kabuang resulta ng halalan, ipagpapatuloy ang botohan sa mga apektadong lugar upang hindi ma-disqualify ang mga botante. Maglalabas rin ng resolusyon ng COMELEC hinggil sa usaping ito para tiyaking maayos ang proseso ng eleksyon. Hataw Balita ngayon. Nasa 312 personnel ang idineploy ng Philippine National Police sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte upang magsilbing Special Electoral Board matapos ang tensyon na humadlang sa proseso ng botohan. Nagkaroon ng protesta mula sa mga supporter ng mga kandidato na nagresulta sa pagkaantala ng paghatid ng automated counting machines sa mga barangay. Sa Abra, ilang PNP members din ang tinap upang magsilbing SEB matapos hindi sumipot ang ilang guro. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga guro ay may sakit habang ang iba naman ay may kamag-anak na mga kandidato. Tiniyak ng COMELEC na ang mga pulis na nagsilbing Special Electoral Board ay sumailalim din sa parehong pagsasanay na tinanggap ng mga public school teachers na nagsisilbing poll workers. Hataw Balita ngayon.
Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning Kuya, good morning amigo at anin sa ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan sa Czech Republic ang nakiisa sa 2025 midterm elections sa pamamagitan ng internet voting. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Nakiisa ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Czech Republic sa makasaysayang halalan 2025 sa pamamagitan ng internet voting na ginanap mula April 13 hanggang May 12. Ayon sa Philippine Embassy sa Prague, naging maayos ang proseso ng pagboto gamit ang bagong teknolohiya kabilang ang facial recognition at ID verification system kaya't natiyak ang seguridad at integridad ng halalan. Ngayong taon, may 1,776 na rehistradong botante sa Czech Republic kung saan 500 ang aktwal na nakaboto o katumbas ng 28.15% na voter turnout. Kahit malayo sa Pilipinas, ipinakita ng mga OFW sa Czech Republic ang kanilang malasakit at pakikiisa sa demokratikong proseso ng Pilipinas. Isa naman sa naging konsiderasyon ng ating kababayan na si Marky Minea sa pagboto ay ang paghahanap ng mga leader na tunay na may malasakit sa kapakanan ng mamamayan. Matalino ba siya? Wise. Siyempre importante yon. At importante sa lahat yung may takot din sa Diyos. No? Yung hindi greed, hindi corrupt. No, hindi magnanakaw ng yaman ng bayan, kundi yung magkikare sa mga Pilipino, yung sa mga sa mga nasasakupan niya. Ang internet voting ay bahagi ng mas malaking hakbang ng pamahalaan para gawing mas madali, ligtas at accessible ang pagboto para sa mga Pilipino abroad. Ayon sa embahada, patuloy nilang hinihikayat ang Filipino community na panatilihing updated ang kanilang voter registration at makilahok sa mga susunod na eleksyon para mapanatiling buhay ang boses ng mga Pilipino sa buong mundo. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Senator Bongo ang listahan ng may pinakamaraming boto kasunod ng isinasagawang election canvassing sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robuza. Hataw Balita ngayon. Inilabas na ng Special Board of Canvassers sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ang opisyal na tali ng mga nangunguna sa senatorial at party list representatives mula sa dalawang presinto sa UAE para sa katatapos lang na midterm elections. Nangunguna sa tali si Senator Bongo na may 27,459 na boto. Sinundan ng kaalyadong si Senator Bato de la Rosa na may 26,047 na boto. Pangatlo naman sa listahan, si Attorney Rodante Marcoleta na nakakuha ng 25,171 na boto. Nasungkit ni Jimmy Bondoc ang pang-apat na pwesto sa bilang na 19,744 na boto. Panglima naman, si dating Presidential Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez na may 18,432 na boto. Pang-anim at pang-pito sa senatorial sina Raul Lambino at JV Hinlo. Sinundan ng pang-8 pwesto ni Philip Salvador. Pang-9 at pang-10 naman sina Doc Marites Mata at Pastor Apollo Quiboloy. Nasa panghuling 2 pwesto naman sina Gringo Honasan at Senator Amy Marcos. Pang-13 at pang-14 na pwesto naman sila Bam Aquino at Ping Lacson na kapwa nakakuha ng mahigit 10,000 boto. Nangunguna sa listahan ng party list ang Duterte Youth na may 10,286 na boto. Samantala, umabot sa 37,976 ang kabuuang bilang ng mga botong nailagay sa polling precincts sa Philippine Embassy at Philippine Consulate General sa Dubai mula 189,892 na inaasahang botante. Ito ay katumbas ng mahigit kumulang 20% voter turnout sa pamamagitan ng online voting system sa katatapos na halalan.
Itinuturing ni Ambassador Alfonso Ver na tagumpay ang resulta ng halalan sa kabila ng pagpapatupad ng bagong sistema ng pagboto, ang online voting. 1/5 of all the voters, OFW, overseas voters, and I think that's a good showing, especially this is the first online voting in February. It's a midterm election, happily contested as a presidential election. Sa kabila ng paggamit ng bagong sistema, maituturing na progresibo ang halalan dahil sa mataas na voter turnout kumpara sa mga nakaraang halalan. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naitala naman ng US East Coast ang pinakamababang voter turnout sa unang taon ng paggamit ng online voting system. 7% lamang nakatumbas ng 2,500 out of 31,990 eligible voters ang lumahok sa internet voting. Ayon kay New York Consul General Senen Mangalili, kinulang sila sa oras para maipamahagi ang impormasyon tungkol sa online voting at nagkaroon din ng mga aberya sa sistema. Nangako naman ang konsulado na magsasagawa ng assessment at isusumite ito sa Department of Foreign Affairs. Hataw Balita Ngayon. At yan po mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Libo-libo ang natulungan ng mga responders ng UNTV News and Rescue na nakapwesto sa iba't ibang lugar sa bansa sa naging eleksyon kahapon. Karamihan ay kumonsulta dahil sa pagtaas ng presyon ng bunsod ng mainit na panahon. Si Benedict Galasan, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa gitna ng katandaan at mga dinaramdam sa katawan, marami pa ring mga senior citizen ang nagtiyagang pumunta sa mga presinto para bumoto. Ang ilan sa kanila ay nangangailangan ng tungkod o di kaya'y wheelchair. Sa mga ganitong pagkakataon ay nag-aabang na ang UNTV News and Rescue para makatulong sa kapwa. Sa buong araw ng halalan, umabot sa 741 ang mga nangailangan at nabigyan ng assistance ng wheelchair. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit 6,000 ang nabigyan ng libreng serbisyo ng News and Rescue Team o NAR ng UNTV. Mahigit sa kalahati ay mga nagpa-check ng blood pressure at mahigit sa 2,000 ang mga nabigyan ng libreng inuming tubig. May 67 mga pasyente na may minor injuries. Ang isang 4 na buwang buntis ay nahilo din, kaya't maingat itong inalalayan ng NAR. Sa kabuuan ay may 45 teams o halos 500 responders ng UNTV ang nagbigay ng assistance sa mga nangangailangan. Para matuto ng mga safety tip, ugaliing manood ng UNTV o di kaya'y bumisita sa mga social media account ng UNTV News and Rescue, tulong muna bago balita at lifesaver. Benedict Galasan, humahataw sa balita ngayon. Ilang armadong kalalakihan ang gumulantang sa isang barangay sa Limay, Bataan gabi bago ang nakatakdang araw ng eleksyon. Agad namang kinumpirma ng PNP Bataan at Provincial Election Supervisor Comelec sa lalawigan ang hinggil sa napaulat na insidente. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Minalot sa takot ang ilang residente sa isang barangay sa Limay, Bataan kung saan namataan ang 4 na lalaking nababalot ng bonet ang kanilang ulo at may hawak na baril ang umiikot sa barangay St. Francis II. Ayon sa pulisya, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga ito dahil sa tangkang panluloob sa isang bahay at pagpapaputok ng baril linggo ng gabi bago ang nakatakdang botohan. Ayon sa mga nakasaksi, hinahanap umano ng mga ito ang isang estrelya na may hawak na pera at nais kuhanin ng mga armadong lalaki. Sa pagresponde ng mga pulis, hindi na nadatnan pa ang mga sospek na mabilis na tumakas makaraang hindi makita ang kanilang hinahanap. Wala ring na-recover na basyon ng bala na nanggaling sa di umano ay pinaputok ng mga sospek. Ayon sa PNP, ito ang unang pagkakataon na may ganitong pangyayari. Yun pa rin po yung tinitignan natin dahil first time po na nangyari talaga daw yun. Dati naman parang ano lang,
salisalitaan lang, yung ganon. Ngayon nagtaka sila dahil parang first time na nangyari yun. However, iba kasi yung pagkakakwento. Dahil nung una po na nagresponde, ang sinasabi po ay may namaril. But then, nung pumunta po yung kapulisan natin doon, nagtanong sila, nag-imbestiga, wala naman po silang narinig. At the same time po, kung maririnig natin yung video na yung pinakitang mga kuha na sa video, wala po tayong narinig na putok naman doon. And wala po kaming nakuha ng mga basyo or tingga doon sa area. And marami pong tao doon. Ipinaubayan naman ng PNP Bataan ang pagtukoy sa COMELEC kung ito ba ay papasok o mahuhulog sa election-related violence. Estrella yung hinahanap Estrella na pangalan. Ang sabi nung may bahay, walang Estrella dito at walang pera dito. Yun yung sinabi, hindi kasi maliwanag pa. Kaya yun po yung inaano natin, talagang kinakandak natin ng investigation para at least ma-determine natin kung ito ba ay related sa election or not. Kasi hindi po nila masabi po. Iimbestigahan pa rin po namin yun. Kang mag-iimbestiga naman po yun, siyempre yung PNP sa pangunguna po ng ating COMELEC po. Opo. And partner natin yung AFP tsaka yung PCG. May laki numahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hindi pa formal na ipoproklama si mayoral candidate Leni Robredo sa Naga City. Ito ay dahil sa matagal na pagkakadelay ng ilan sa mga election returns sa isang barangay sa Naga City. Ito ang humahataw na balita ni Ryan Salatandol. Hataw Balita ngayon. Bagamat landslide na ang panalo at lamang ni mayoral candidate former Vice President Leni Robredo, ay hindi nangyari ang inaasahan ng karamihan sa Naga City na maiproklama ito agad. Ito ay dahil sa pagkaantala ng election return sa Barangay Sabang sa lungsod ng Naga. Hindi na-transmit ang boto sa cluster number 112 sa presinto ng Naga City. Mahigit 2 oras na naghintay ang City Electoral Board sa pag-transmit ng nasabing boto, ngunit hindi ito naipadala. EB ay transmit na yung successfully transmitted na yung resulta, yung pala hindi pa na i-transmit. Tapos naka-final backup na sila, kaya di na sila mag-transmit. Kaya naman nagpasya na ang chairman ng COMELEC Naga na i-manual upload na lamang ang natitirang mahigit sa 700 votes sa laptop na ginagamit upang makompleto ang mga resulta. Sa final official tally ng COMELEC, nakakuha ng landslide na panalo si Robredo na umabot sa 84,877 na boto at ang kasunod na pinakamataas ay 6,070 lamang ang nakuha sa loob ng 80.26% ng voters turnout sa lungsod. Ayon sa COMELEC, may mga proseso pa silang gagawin bago maiproklama ang nanalo, bagamat inilabas na nila ang official tally ng resulta. Siyempre dito, bago tayo makaproklama, kailangan may print po natin itong certificate of canvass and proclamation kasi ito itong babasahin natin as to the votes garnered ng mga winning candidates. Pansamantalang nag-recess ang COMELEC Naga upang mabigyan ng daan ang proseso at mapaghanda din ang mga nanalong kandidato sa local elections. Mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan natin na formal nang itataas ang kamay ng mga nanalong kandidato kasama na ang bagong magiging city mayor ng Naga City na si Leni Robredo. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mabilis lang natapos kahapon ang naging botohan sa loob ng jail facility sa Davao City na tumagal lang ng 4 na oras. Samantala sa kabuuan, naging maayos ang proseso ng pagboto ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL at walang naitalang aberya. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Smooth at naging mabilis ang proseso ng pagboto ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL mula sa 3 jail facilities sa Davao City. Dahil dito, tumagal lang ng 4 na oras ang botohan na nagsimula ng alas 7 ng umaga at natapos ng alas 11. So far, naging smooth yung flow ng election natin
Kasi prior naman to this day, nagkaroon tayo ng mga pre-election meetings, regular conduct or nagbigay kami ng constant reminders sa mga personnel natin regarding their duties and responsibilities sa national and local elections. And then, prior to this day also, nagkaroon pa tayo ng final briefing sa kanila. So far, wala tayong nakita na problem and no untoward incident. Ang naging special polling place ng mga PDL ay ang College Education Behind Bars Building kung saan 6 na silid ang ginamit para sa mas mabilis na pagboto. Kada classroom, nasa 5 hanggang 8 PDL ang pinapapasok. Unang bumoto ang mga PDL sa male dormitory, kasunod ang female at huli ang nasa annex na kinabibilangan ng mga senior at PWDs. Ligtas ding na i-transport ang mga balota sa Maa Central Elementary School matapos ang botohan. Sa kabuuan, base sa tala ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 11 o BJMPRO 11, nasa 98.68% ang naging voter turnout kahapon. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pag-iisipan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang opsyon o kung paano gagawin ang kanyang oath-taking kung mananalo ito bilang alkalde ng Davao City habang nasa The Hague. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Matapos ang botohan kahapon, kabilang sa inaabangan ng lahat kung sino ang mananalo at uupo sa posisyon bilang alkalde sa Davao City. Sa kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte, 3 bagay ang kinukonsidera nilang pwedeng gawin sa panunupa ng dating Pangulo kung muli itong mahahalal bilang city mayor. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong 3 options. Paano siya maka-oath? We have until the day after proclamation, noon of June 30, para siya maka-oath. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng ICC lawyers na sa kanila pag-uusapan ang magiging oath-taking kung makuha na nila ang proclamation paper. Aniya, habang hindi pa nakakauwi sa bansa ang dating Pangulo, ay magkakaroon muna ito ng absentee mayor. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor. Ngayong tapos na ang campaign at election period, sinabi ng pangalawang Pangulo na nais ni former President Duterte na tutukan ang kanyang kaso ngayon. Gladys Tuabe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Samantala, naritong muli ang partial unofficial result mula sa COMELEC media server para sa senatorial race as of 4:31 a.m. ngayong araw. Nangunguna pa rin sa listahan si PDP laban candidate Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 21,719 votes o 719,257 votes. Sumunod si dating Senador Bam Aquino na may 16,790,102 na boto. Pangatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa with 16,630,440 votes. Pang-apat naman si Erwin Tulfo na may 13,776,929 votes. Pang-lima si Kiko Pangilinan ng Liberal Party na nakakuha ng 12,275,158 votes. Sumunod sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,195,446 na boto. Pasok rin si dating Senador Ping Lacson na may 12,112,991 votes. Sinundan siya ng kanyang dating katandem at former Senate President Tito Soto na may 11,906,695 na boto. Nasa 9th spot si Senator Pia Cayetano na may 11,681,550 votes. Habang top 10 si Camille Villar na nakakuha ng 10,993,773 na boto.
Kasama pa sa Magic 12 sina Senator Lito Lapid na may 10,788,804 at Senator Amy Marcos na nakakuha naman ng 10,695,044 votes. Para naman sa party list race, Akbayan ang nakakuha ng pinakamaraming boto na sinundan ng Duterte Youth. Pangatlo ang Tingog Party Lists, pang-apat ang 4Ps, habang ang panglima ang ACT CIS. Pasok din sa top 50 ang Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North Party, Trabaho, Siba, PPP, Senior Citizens, Malasakit ng Bayan, ML, FPJ Panday, FPJ Panday Bayanihan, 4K, United Senior Citizens, Co-op Natco, LPGMA, CWS, Pinoy Workers, AGAP, Ako Bisaya, Asenso Pinoy, Agimat, TGP, Sagip, Kamalayan, GP Galing sa Puso, Alona, Kamanggagawa, One Rider Party List, Bicol Saro, ACT Teachers, One Co-op, Pusog Tausog, KM Ngayon, Amamin, TUCP, APEC, BH, Bagong Henerasyon, Magbubukid, Kabataan, Itahanan, Ako Ilocano, Ako, Manila Teachers, Nanay Kapuso PM, Damper PTDA, SSS, GSIS, Pensionado. Hataw Balita ngayon. At patuloy tayong mag-aantabi, Ani, doon sa mga magiging resulta pa rin at proclamation sa iba't ibang lugar natin dito sa bansa sa katatapos lamang na halalan, Ani. That's correct. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga teachers, sa lahat ng mga police, mga sundalo, lahat ng mga taga-commission on elections, yung mga nagpagod doon sa nasabing halalan. Pati na yung mga botante natin na nag-participate talaga para sila ay makaboto. Ang sambayan ng Pilipino, kinocongratulate natin. Siyempre, salamat po sa Diyos dahil kalahatan ay naging maayos po ang ating halalan. Batay din po ito sa sinasabi ng Philippine National Police. With that, gusto ko munang magpasalamat din sa mga kasama ko dito. Amigo Sherwin, mula pa nung umpisa ng botohan, nandito na sila. Itong RMB natin hanggang ngayon, nandito po ito. Nakapwesto dito mismo sa Palacio del Gobernador. Yung mga tao natin dito, yung mga reporters natin, yung bumubuo ng UNTV at ganun din yung Radyo La Verdad. Maraming salamat. Unahin ko na dito si Cardo. Shout out ko si Cardo, yung mga taga-IT, si Arian at saka si Chrislyn. Siyempre si Josa, yan. Si Adet, thank you very much Adet. Si Rodrigo, si JC, si Belinda, si Chris, si Justine, si Crisnel, si Arian, si Adet. Siyempre si Adet, si George, si Bardalosa, si Sarah, Conrad, Sam, Ronel, Hilbert. At yun mga kasama ko dyan sa loob ng si Aljan, si Carl, sino pa? Si Races, ayan. Si Jericho, maraming salamat. At saka si Ian. And of course, narito rin si Alex, kasama din dito, mga kasambahay. Si Josa, sino pa? Alex, yung ating pilot. Ayan, Jobert. At saka Bernie, Alito. Ayan, I'm being coached. Ayan, RRT, good morning po sa inyo. Yung mga taga News and Rescue, maraming salamat. Ibalik ko muna sa iyo, amigo Sherwin. Oo, kala ko mabusan na ako. Gusto kong magpasalamat, Ani, sa lahat ng nakaalala at bumati sa aking kaarawan kahapon during election day. Salamat po sa Diyos, salamat po sa inyo pong lahat, lalo na po sa aking tita, Tita Nene La Pastora, sa aking Tita Bergie Rapue, yan. Nanay ko si Nanay Emma. At ganoon din sila Brad Jassy Mertalia, Brad JJ Yambao, ganoon din si Brad Conrado Masongsong. At yung mga suki natin, nandyan sila si Jocelyn Gutierrez. Ayan. Siyempre, andito si Christian Lopez at si Jerickson Bunyag kasama natin. And of course, ang aking mahal na asawa, si Glenda.
At sa aming unika iha, si Elishea. Ayan, Ani. Thank you. Batiin ko din yung mga kasama natin yung mga mabasisipag natin, mga student reporters. Si JL De Lima, si Aryeline Aranas, si Sandy at saka si Phoebe. Yan, mga katuwang natin yan. Edison Ico, Edison. Ang mga kasama natin sa transmitter, syempre, nariyan si Alvin, Darwin at si Engineer Adrian Karumba, si JC, nakalimutan natin si JC, si Rap, ayun, Marvin, thank you very much po sa inyo. Ayan, si Luel, yung mga kasama natin sa lahat. Mayroon pa naman time, sino? Si Belinda, si Jen, ayan. Dami tayong mga kasama dyan. Andiyan dyan si Ronald, nariyan si Kat, si Joy, and of course si Luel. Ayan, Ronald. Baka may nakalimutan pa tayo, sabi ni Diyosa, tama na, gumagano na. Ayan, tama na daw po. Yung mga hindi nabate, I'm sorry. Siyempre, ang mga taga-social media natin, Flor, thank you very much po. Mga taga-Public Service Department, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo Libertad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawaang mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Panaghoy, Kapitulo 3, talatang 40. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 13 sa buwan ng Mayo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat, nagbumubuo ng UNTV, News and Rescue, UNTV, Radyo Libertad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.